Hello po, magandang araw po ulit. Although ito po ay request po ng mga subscriber at saka viewer, mag-update daw po kay dating President Duterte o Digong, Tatay Digong. Ito po tayo ngayon, update po ito ha. Again, this is for entertainment use. Pakita mo sa akin kung ano nakikita mo, ang katotohanan na nakikita mo mula sa kung nasaan si Tatay Digong. Nakaban ako. Okay, 9, 10, 11. Since 11 po, November ngayon. Kinakabahan ako. Sa totoo lang po, kahit ako minsan nasusupresa sa tarot. Again po, tagabasa lang po ako. Wala po akong kahit anything na involvement sa mga tao. Pero ano po to, kung ano po ang sinasabi ng tarot, in-interpret ko lang po. Still, nakakabilib. Ang tatag pa rin ng pamilya. Ito ay isang pamilya. Kaya lang lalaki ang nag-reconsidered kasi maaaring ito ay, nakikita niyo po yan, isang lalaking napakatatag. Siya ngayon ang nagbibigay ng katatagan sa buong pamilya. Maaaring ito ay anak niya na panganay na lalaki. At ito naman po ang ating Vice President. Bakit po siya ay anong tawag daw, baliktad? Ibig sabihin po nito, masakit na masakit sa kanyang damdamin, pero umahawak siya sa katotohanan na hindi pa dito magtatapos ang anumang laban tungkol sa kanyang ama. At nananatili siyang matatag ang paninindigan na hawak niya ang posibilidad na tapang para maihanda ang kanilang mga sarili. Pero nakikita nyo po siya na ang daming mga pebbles, ang daming mga different kind of colors ng stone. Ibig sabihin nito, siya po ay maninindigan na harapin ang lahat at may corona siya. Ibig sabihin nito, itong coronang ito ay maaari niyang makamit sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na tama ang kanyang ginagawa. Ayan po yung pananampalataya, yung parang religion niya, belief niya. Ito, anak naman niya to. Maaaring ito yung panganay na anak na sa ngayon ay may katungkulan din, pero strong ang pananalig niya na tanggap din nila kung ano man ang mga nangyari, pero they are still hoping at lalaban. Ito ay isang anak na lalaki, maaaring ito ay si Baste. Nandun yung tampo niya, hinanakit niya. Ito, I don't know, hindi ko naman po nakakausap yung mga tao, pero ito ay hinanakit niya at tampo niya. Bakit? Kinakailangan danasin ng ama niya ang lahat, samantalang ginagawa lang daw naman ng kanyang ama kung ano ang makabubuti sa inang bayan ito. Pero because of money, naniniwala siya na dahil sa limpak-limpak po ito na salapi, ito ang dahilan kung bakit ang kanyang ama ay napepending sa isang malayo. Hindi dahil sa kaso. It means na naniniwala siya na may nagmamanipulate ng kaso ni dating presidente ni Tatay Digong. Yun ang kanyang saloobin. Ano po? At ito naman po, siguro kung nakakarinig man po ang ating gobyerno, why not we try para po naman mahinto na ang anumang nangyayari sa ating Pilipinas. Again and again, naalala niyo po noon nung tinarot ko na ang sabi ko ay isang perma lang ng isang namumuno, marirelease si Tatay Digong. Actually, dapat pong marilis na si Tatay Digong. Kung noon, sinabi ko, nung kainitan ng lahat ng sitwasyon at hindi pa nalalabas ang mga anomalya ng flood control, sinasabi ko noon, ingat si Tatay Digong. Ngayon po, ako na ang nagsasabi, ayon naman sa tarot. Dapat na siyang ma-release, dapat na po siyang pauwiin, kasi po, we are running out of time. Mayroon pong dinaramdam na ang ating presidente, dating presidente. At ito po, pag may nangyari sa kanya, maraming pagsubok at kaguluhan ang darating sa Pilipinas. At hindi ito sa pamahalaan lang.
kung hindi ito sa matinding ekonomiya at sa ating kalikasan. Tandaan nyo po, 3 malalaking problema ang darating sa atin pag hindi po na-release ang ating presidente, dating presidenteng Rodrigo Duterte. Alam niyo po ba ito? Itong sibat na ito? Kung bibilangin ko to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang 8 pong iyan ay nasa hangin. Ang ibig tapos nasa ulap po yung 2. Ay, hindi. 3 pala ang nasa ulap. Ang ibig sabihin niyan, didepende na ito sa kalikasan. Pangalawa, ekonomiya. Totally pong babagsak ang ating ekonomiya. Naalala niyo po yung dati kong tarot na kapag hindi na palabas ang Tatay Duterte, ay babagsak ang ating ekonomiya. Hindi po ba't nangyayari na ngayon? Pagkatapos, sa pamahalaan natin, maraming gulo, maraming pag-aaklas, at talagang napakadami pong darating na problema sa ating gobyerno kahit ano pong gawin ay hindi na malalampasan. Ekonomiya pa. Pangatlo, ano po itong pangatlong sinabi ko sa inyo? Ang kalikasan. Hindi nyo po ba napansin? Ito po ay hindi na to hindi ito ako nananakot. Tarot po ito ang nagsasabi. Protected by the nature. Pakiusap po. Ako po'y nakikiusap na. Pag-isipan nyo pong mabuti. We are running out of time. Pag ito po ay nawala, at mismong doon po nalagutan ng hininga sa kulungan, marami pong mangyayaring unexpected. At maniwala po kayo, hindi matatahimik ang Pilipinas. Kahit sino pa ang magsabi na kaya nilang ibalik ang estabilisasyon, hindi na po. Kaya dapat po ito. Perma lang po, ayun ayan na nakalinaw. Isang concern lang ng pinakamataas sa gobyerno natin. I-release yan. Wala nang usapan. Bakit po? Lalabas naman po ang katotohanan na ito lang talaga ang sagot. Itong nakabaliktad na ito. Ano po ba yan nakabaliktad na yan? Isang tao na ngayon ay nalulunod sa isang problema kung paano niya ire-rescue ang kanyang sarili dahil, ayan po, ang dami pong pera na mauungkit at mauungkal sa kanya. Maaaring ito po ay maging lead upang siya ay maparusahan. Hindi ko alam kung sino itong taong to, pero mataas na tao po ito na siya lang ang may karapatan para magkaroon ng release ang ating presidente dati na si Tatay Roa Duterte. Buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuaupan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na na sa team namin kay Boss Elizalde ko. Okay. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para Then, kanino po yun? Kanino po yun? Pagkakaalam ko,
para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. Sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Next question po, si Pam po ng Third Floor Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita nyo naman noong PDAF scam, nakapag-file ako ng complaints sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita nyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Teves. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos.